Okay, ready na ba ang lahat? Okay. Okay, let's start. Okay, so disclaimer lamang po, all intellectual rights belong to the rightful owners for educational purposes only. So yung references ko po, so meron akong research ko po from Britannica.com and also from various online sources. So sa Friday, so marami akong sources na pinagkuhanan ng aking lecture sa Friday. So meron akong mga books and etc. Okay, number 1 na tayo. Number 1 na, diretso na tayo. Okay, number 1, the Philippines is a or an blank of 7,641 islands that are categorized broadly under the three main geographical divisions from north to south, which is Luzon, Visayas, and Mindanao. It stretches from the south of China to the northern tip of Borneo. Letter A, island, B, archipelago, C, peninsula, and letter D, continent. So, sagot-sagot po tayo. So, alam na alam nyo to. Okay, so yung Philippines daw, ano daw siya? It is an island? It is an archipelago? O baka peninsula? Or baka continent? Okay, sumasagot na yung ating mga babies. Okay, letter B daw for baby. So, welcome po sa lahat na nandito ngayon and thank you so much for joining po. Okay, B daw. Okay. So, wala na bang ibang sasagot? Okay. Letter B daw, archipelago. So, alam na ng taong bayan. Siyempre naman, nasa Pilipinas tayo, kaya alam natin kung ano yung category ng Philippines. So, the correct answer po is, tama po kayong lahat, is letter B po, archipelago. So, Philippines is an archipelago which consists of 7,641 islands according to NAMRIA. So, meron siyang tatlong cluster. Ito yung Luzon, Visayas, at saka yung Mindanao. Yung pinakamalaki pong island ng Philippines, of course, yung Luzon po natin, which is doon po tayo sa, yung sa metropolitan city, doon din po yung national capital region natin. So, itatakal natin yung mamaya. And then, yung first na biggest island ng Philippines is of course yung Luzon, followed by Mindanao, and third is Samar, and number 4 yung Negros. So actually, marami pang ibang malalaki pero yun na yung pinaka-importante. Yung sa board exam, yung tinatanong lang is what is the fourth largest island of the Philippines? That is Negros. Okay? Okay, ulitin natin yung Philippine is an archipelago which composes or consists of 7,641 islands. And then yung naka-cluster po siya sa tatlo, it's the island of Luzon, Visayas, and Mindanao. So pag tinanong naman kung ano yung fourth largest island ng Philippines, of course, ito ay Negros, na matatagpuan of course sa Visayas. Okay, next na tayo. Sabi ni Ma'am Sheila, may B po yan. Siyempre, sure tayo dyan. So, ayan. So, yung Philippines, tawag ito. The Philippine Archipelago is bounded by the Philippine Sea to the east, the Celebes Sea to the south, the Sulu Sea to the southwest, and the South China Sea to the west and north. So ayan siya. So, Philippines is an archipelago. Number 2 na tayo. Place where Magellan first landed. A. Limasawa Island, B. Homonhon Island, C. Cebu, and letter D. Leyte. Okay, sabi ni Ma'am Joanne na maraming N. Letter B. Sabi ni Sir Aldrin. Letter B din. Okay, sabi nila baby. Ba't magkasunod yung letter B ko? Dahil wala ba akong baby? So, konti lang to po yung ginawa ko. Tapos, after po nito, gagawa na po ako ng post-test. I-post ko po ulit sa page natin. So, thank you so much for joining me this afternoon. Thank you so much, Top Notchers.
O sige, letter B, B, B. Letter B kasi may baby. Okay, of course, alam na alam din 'to ng taong bayan. Kasi simula nung, elementary tayo palaging, tinatakil ito sa sibika at kultura or sa ating araling panlipunan. Okay, the correct answer is Homonhon Island. Yes po, may, social studies page po kami. So sa ating mga babies diyan, pa-comment na lang, pa-reply na lang kay Ma'am Joanne kung ano po yung ating, pangalan nating, page. Okay, itong Limasawa Island, okay, dumating si Mandela noong March, 16 or sa ibang book it's, March 17, 1521 dahil nga dun sa tinatawag nilang international dateline kaya naging March 17 siya. And then, dumating siya, March 16 or 17, 1521. And after that, yung Limasawa Island naman, dito nagkaroon, March 31, 1521, ito yung first mass ni Father Pedro de Valderrama. And yung Cebu is yung oldest city natin. Ang Leyte, ito yung pinaka-famous dito na history is yung Leyte Landing ni Douglas MacArthur. Hi Sir Joram. Hi Sir, medyo late ka. Number 2 na tayo. So, the correct answer for number 2 is Homonhon Island. So, tama ang taong bayan. So, ayan na siya. So, sa ibang sources, March 16 siya. Pero baka mamaya magtaka kayo kung bakit 17. Kasi ang sabi nila, nakapasok na daw kasi sa parang international dateline. Kaya naging 17. Okay? Okay, meron din si Antonio Fegepeta. Ito yung chronicler ni Magellan o yung kanyang tagasulat. So pag tinanong kung first to circumnavigate the earth, si Magellan. Pero pag may man, the first man to circumnavigate the earth is si Sebastian Elcano. So wag po tayong magpapalito kasi basic yun sa general education. So yung social studies natin, meron din sa general education, at saka, of course, sa majorship din. So, yung mga basic sa Gen Ed Toksay na drills ni Sir Melvin, so huwag kayong magtataka ba't nandoon siya sa may majorship examination natin. So, normal yan kasi still social studies or social science pa rin. Okay, number 3 na tayo. Okay, found at the southernmost part of the Cordillera Administrative Region in the north of Luzon, since Benguet is one of the main source of fresh vegetables in the country, it is also called as blank, A. Melting pot, B. Summer capital, C. Rice granary, and letter D. Salad bowl. Okay? Okay, so welcome everyone. Welcome sa ating mga babies at sa ating mga top-notchers dyan. Thank you so much for joining po. Okay, so letter D. Sabi niya, di sure. Di kasi hindi sure. Okay. So, medyo delayed ata sa end ko. As usual. As usual siya. So, sagot-sagot po tayo. Okay, letter D daw. Letter D, 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 D. Sabi ni Ma'am Donna, letter D kasi first letter ng name niya, letter D, Donna. Sabi ni Sir Aldrin, letter D din daw. Okay, okay na. Sige, let's answer na. Okay, sabi ni Ma'am Ruby, nakapangalan ko. Letter D din daw. So, basic lang to, basic. Okay? So, yung Benguet daw is one of the main source of fresh vegetable in the country. So, yung supply ng vegetables sa Manila
ay galing halos sa may Benguet. So, ano daw yung tawag dito? Of course naman, yung mga vegetables, the Benguet is also known as, tama po kayo, it's salad bowl of the Philippines. So, sila po yung nagsusupply ng most of vegetables sa Metro Manila. So, pag sinabi nating tawag ito melting pot, ito po ay Tarlac. And yung summer capital po natin is, of course naman, okay, nung nakaraang uwi ni ma'am doon, dito siya pumunta, Baguio. Maganda yung klima sa Baguio, malamig, kasing lamig niya. Ito sabi ni Sir Aldrin, Baguio yung summer capital kasi parang siya ang cold niya sa akin. Naku, may hugot pa tayo dyan. So, yung rice granary natin is yung Nueva Ecija. So sad lang, no? Kasi, yung Philippines naman dati, tayo yung nag-e-export ng rice. Parang tayo yung nagiging major exporter ng rice noong nakaraang panahon. Pero ngayon, tayo na yata yung major importer. Oy, taga-Tarlac pala si Sir Aldrin. Hello sir, hello from tawag ito, from the melting pot of the Philippines, ang Tarlac. So diyan din yung meron diyang Hacienda Luisita na pagmamay-ari ng mga Cuangco at Aquino. Okay, so yung mga pinsan ko is from Tarlac. So diyan ako tumambay ako diyan ng 5 years. 5 years. Actually sa Pampanga ako pero malapit na kasi nasa boundary lang yung bahay ng tita ko ng ng Pampanga at Tarlac. Hello pala sa mga pinsan ko diyan. Okay, so again, ulitin natin yung salad bowl is Benguet. Yung melting pot naman is Tarlac, yung summer capital po natin is Baguio, and yung letter C natin, yung rice granary ng Philippines is of course from Nueva Ecija. Okay, ayos na po ba tayo doon? Okay. So, ayan na. So, yung major sources ng vegetables ng Metro Manila, especially ng Metro Manila, is from Benguet. So, ayan. Okay, number 4 na. It has a population of 2.5 million and is the oldest city and the first capital of the Philippines under Spanish rule for 3 centuries. It has the oldest university, San Carlos University, and the oldest street. Oh, ang dami nilang oldest, which is built by the Spaniards. Oh, letter A, Manila. Letter B, Davao City. Letter C, Cebu City. And letter D, Aklan. So, marami na yan mga ginagamit ito sa board exam. Ayan na, may oldest city na tayo. Ito yung first capital of the Philippines under Spanish rule for 3 centuries. So, na-colonize tayo ng Spanish for 333 years. So, nandoon din nakatayo yung oldest university, which is yung San Carlos University. At doon din pala makikita itong oldest street, which is Colon Street. So, akala ko noon yung Colon Street na dinidrill ni Sir Melvin is nasa Manila, hindi pala. Siyempre, naunang nagsettle yung mga Espanyol sa Visayas, kaya doon sila unang nagtayo ng mga infrastructure. Sabi ni Sir, sa letter C, Cebu. Iba naman yung Cebu, Sir, Cebu. Hindi talaga yung Cebu, Sir. Cebu ito, hindi Cebu. Iba yung iniisip mo. Okay, CCC. Hindi kayo magsisisi sa letter C. Okay, hello daw po sa mga mga reviewees nating na mga OFWs pala. Si Ma'am Donna ay nasa Abu Dhabi. So, good luck sa mga SPLE takers natin dyan. So, Ravan, habang nagtatrabaho, Ravan pa rin. Okay. Sugbo. Iba yung yung naiisip ko, sugbo. Pagkain. Nag-lunch na ba ang lahat? C for Christ. So, pag sabi nila, kapag hindi mo talaga alam yung sagot, stick ka daw sa letter C. Kasi C for Christ. Naku, wag ganon. Okay, so, ayan na, yung number 4 natin. Ito yung may oldest city. Ito rin yung capital ng Philippines, o yung first capital ng Philippines under Spanish rule for 333 years. Nandoon din yung oldest university, which is the San Carlos University. And most especially yung oldest street natin,
which is the Colon Street. So ito ay matatagpuan sa, of course, tama naman yung mga ating babies. That is from Cebu City na siya ngayon. Hello po sa lahat ng mga bagong pasok natin dyan. Hello po sa inyong lahat. Okay? So yung Manila, of course, ito yung kapital ng Philippines. Yung Davao City naman, ito yung, mamaya ko na sasabihin kasi merong ano dyan. Ito yung chocolate capital pala ng Philippines. Bagong ano siya, bagong ano ng Davao. So Davao City, the chocolate capital of the Philippines. At itong Aklan, ito yung tinatawag nating oldest province. Okay? Pag tinanong yung oldest city, that is Cebu City. Kapag tinanong naman yung yung tawag ito, yung largest province natin or yung oldest pala, sorry. Yung oldest province natin, ayan po ay Aklan. Okay? Next na tayo, next. Number 5. Also known as the habitat of the national bird, a Philippine eagle. It is forested slopes were protected for the conservation of this endangered bird. It is a dormant volcano and the Philippines highest mountain, which is meron siyang elevation na 2,954 meters above the sea level. Okay, ano yung tinatanong? A. Mount Matutom, B. Mount Apo, C. Mount Pulag, and letter D. Mount Hibok-Hibok. Okay, sabi na B, B, B. Okay, B daw, B. So, si Ma'am Donna daw ay nasa Abu Dhabi. Nagkataon, no? Kung siguro, tawag ito, nung nasa UAE pa rin ako, at saka baka, tawag ito, kung may SPLA din doon ng panahon na yon. At saka doon din nag-take si Ma'am Donna, baka nagkita kami doon. Pero hindi eh. Hindi kami meant to be na magkita sa ibang bansa. Okay, BBB. Sabi ni Sir Nell, letter H. Ha? H for, ano, ewan. Okay, letter B. So, nakita ko B for baby ni Apo. Ako, may B na naman. Okay. Okay, so yung tinatanong dito is, ito yung tirahan ng ating national bird na which is Philippine eagle. So yung parang scientific name ng Philippine eagle is yung Pitucophaga jeffreyi. Baka mamaya ibahin nila. Or baka itanong sa GenEd, ano yung scientific name ng Philippine eagle natin, which is our national bird. Ito po ay Pitucophaga jeffreyi. And then, yung highest mountain sa Philippines, of course, ito yung tamang sagot. Letter B po tayo, Mount Apo. So, meron siyang elevation na 2,954 meters above the sea level. Itong Mount Pulag, ito po ay makikita sa Benguet. So, yun po yung highest peak sa Luzon naman, sa Luzon. Ang Mount Hibok-Hibok, nakalimutan ko, wait lang. Mount Hibok-Hibok, Guimaras, kung hindi ako nagkakamali. Comment nga, yung Mount Hibok-Hibok, nakalimutan ko. Iniisip ko yung kanina. Kasi yung Mount Canlaon is Negros. And Mount Hibok-Hibok is from Guimaras, kung hindi ako nagkakamali. So, paki-comment na lang kung tama ako or baka... Camiguin. Sorry. So, Mount Hibok-Hibok from Camiguin pala. Sabi ko, iniisip ko kanina, sabi ko, ano kasi yung Mount Hibok-Hibok? Nakalimutan ko. So, from Camiguin pala yung Hibok-Hibok. Itong Hibok-Hibok na talaga ito, papahamak talaga ako. Yung Mount Matutom naman is makikita siya sa may South Cotabato. Tapos yung nasa babang parte niya, yung kapatagan doon mo makikita yung Dole Pineapple Plantation. So, sa ibaba siya ng Mount Matutom. So, again, Mount Apo have the highest peak in the Philippines. Pag tinanong highest peak in Luzon, that's Mount Pulag. Yung Mount Hibok-Hibok is from Camiguin. At yung Mount Matutom ay from South Cotabato. Okay, next. So, ayan na pala. So, Mount Apo National Park, Mindanao is a dormant volcano and the Philippines' highest mountain, which is 2,954 meters, as known habitat of the national bird, the Philippine eagle. So, ayan siya.
So, diyan sa Mount Apo pwede kang mag-ano diyan, trekking or hiking. Tapos meron din siya lang, camping site diyan kung sinong gustong, ah, kung sino man yung mga lovers, nature lover natin diyan na, bet mag-camping. So, pwede diyan. Meron diyang, parang camping site. Number 6, Siargao. Okay, Siargao is an island of the 9 municipalities in the province of Surigao del Norte. So, yung tanong sa board exam is, saan daw makikita yung Siargao? So, it is, Siargao belongs to the province of, hindi ko pala sasabihin, pero nasa parte siya ng Surigao del Norte. Binaliktad ko lang kasi baka mamaya yung board exam ayaw na nung luma nilang question, baka baliktarin. So baka mamaya saan makikita yung Siargao or so anong region makikita yung saang region pala belong yung Surigao del Norte. Okay? Number 6, Siargao is an island of 9 municipalities in the province of Surigao del Norte. Known as the surfing capital of the Philippines, belongs to what region in the Philippines? Okay, letter A, Region 13, B, Region 11, and letter C, Region 9, and letter D, Region 10. Okay, C. Okay, so yung Siargao is yung surfing capital of the Philippines natin. So doon na nakatira ngayon si Andy Eigenman. At saka diyan din pala nakatira sila Ma'am Donna. Taga Surigao sila. O, di ba alam ni Ma'am kasi taga diyan siya eh. Okay, so Siargao is the surfing capital of the Philippines, which is makikita naman siya sa Surigao del Norte at ito ay nasa Region 13. Region 13 po siya or Caraga Region. Yon, Caraga Region. Okay, so meron tayong yung Region 11, ito yung Davao Region. Yung Region 9 naman is Northern Mindanao. Hindi. Zamboanga Peninsula. Tama ba ako? Teka muna. Check natin. Region 9. Yes, Zamboanga Peninsula. Sabi niya, sa A sagot mo, ang bilis magpalit ha. Ang bilis na magpalit. Ang bilis magpalit ng taong bayan. Okay, so yung Siargao or yung Surigao del Norte ay parte ng Caraga Region o yung Region 13. Ang bilis sila. Yung Region 10, Region 9, yung Region 9 pala is yung Zamboanga. Region 10 is Northern Mindanao at yung Region 11 is yung Davao Region. Ayun. So, ayan na. O, nilagay ko na kung ano yung mga region. Tinatry ko siyang i-memorize pero medyo marami-rami. So, ayan na lamang siya. Ayan. So, yung Region 1 is Ilocos Region. 2 is yung Cagayan Valley. Region 3 is yung Central Luzon. Taga dyan si Sir Aldrin sa Central Luzon. Okay, yung Region 4A, yung Calabarzon. Region 4, 4B. 4B kasi ito sa ibang book. Mimaropa Region. Region 5, Bicol Region. Region 6, Western Visayas. So, ayan na lang siya. Yung CAR is yung Cordillera Administrative Region. Yung BARM naman, ito yung may sarili silang fiscal, meron silang sariling autonomy o meron silang sarili nilang gobyerno. Okay. So, ayan na. So, Siargao is the surfing capital. Nasa Surigao del Norte siya at parte siya ng Region 13 which is Caraga Region. Okay. Okay, number 7 na. It is another famous religious festival in the Philippines. You'll see men wearing masks to embody the story of Longinus, the blind Roman soldier who speared Jesus Christ and celebrated in Marinduque during Holy Week. So meron tayong may pa-question sa board exam ng mga festival. So sinulat ko lahat dito. A. Mascara Festival, B. Peña Francia Festival,
B, Ati-Atihan Festival, and letter D, Moriones Festival. Okay, AA. Okay, letter D, letter D. So, ito ay yung parang famous religious festival sa Marinduque. Okay, so letter D, D. So, na-research ko inilagay ko dito lahat ng mga famous festivals para mayroon kayong reference. Kasi baka mamaya may itanong na isa, sayang din yung isa. Okay, letter D, 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 D. Okay. Sabi ni Ma'am Ruby, letter D. Sabi ni Ma'am Sheila May, letter D din. Sabi din ni Sir Aldrin, letter D. Okay, D, D, D. D for ano? D for di ka mabubudol. Okay, so ito yung number 7 natin. So it is another famous religious festival in the Philippines na nakamaskara sila. Parang this is from Marinduque at ginagawa ito during Holy Week. Bida for dine-in. Ako, ikain mo yan, sir. Nagugutom lang yan. So, 131. Okay, the correct answer for number 7, of course naman, that is letter D po tayo, Moriones Festival. So, meron ako, yung Mascara Festival is, teka muna, tingnan natin dito. Ayan. So, ito yung top religious festival in the Philippines. So, yung Sinulog, famous na famous ito sa Pilipinas. Ito ay from Cebu City. So, ginaganap ito tuwing third Sunday of January. So, tara, punta tayo Cebu sa January. Okay, meron din ditong Feast of the Black Nazarene. Ito naman yung, tawag ito yung debosyon ng mga sa Poong Nazareno. O, January din siya, sa January 9, sa Quiapo, Maynila. Ito yung parang pinaparada nila yung itim na Nazareno, tapos marami yung, alam mo yung, naghahagis-hagis ng panyo para, tawag ito, yun yung way nila sa yung parang sa kanilang debosyon, yung devotional way nila. Okay, number 3 naman, ito yung famous Ati-Atihan sa Aklan. So again, yung Aklan natin, yung oldest province. So famous sila sa Ati-Atihan Festival na ginaganap tuwing third week ng January. O sabi ni Sir Aldrin, translasyon daw pala yung tawag doon. Okay. Number 4, meron tayong dinagyang sa Iloilo. So sa tanan niya taga Iloilo, pang-invite naman kamo sa sa Dinagyang Festival niyo. Uy, sa January. So yung mga famous festivals natin is halos nasa tawag ito, nasa January na month of January. So ito ay ginaganap tuwing 4th Sunday of January. Saan? Sa Iloilo City. So kung mahilig kang gumala sa iba't ibang probinsya at manood ng iba't ibang festival, so ayan. So highly recommended yung month of January kasi marami kang festival na pwedeng puntahan. So, ayan na, number 5, yung Moriones natin tuwing Holy Week sa Marinduque. Ayan pa, meron tayong pintado sa Kasadyaan, sa Tacloban, tuwing June 29. Yung Peña Francia naman, sa Naga City. Ito yung, kung naalala ko yung Peña Francia, ito yung parang nasa bangka sila, na parang meron silang parada, parang ganun. Parang ganun yung pagkakaalala ko. So, third Sunday of September naman yung Peña Francia sa Naga City sa Camarines Sur. Okay, yung Mascara Festival naman nasa Bacolod, dito sa Taranga taga Bacolod, tuwing 4th Sunday of October. Kadayawan sa Davao, third week of August. So, tapos na siya. Pahiyas naman tuwing May 15 sa Maylokban, Quezon. Ito yung ang ginagawa nila, gumagawa sila ng mga pahiyas sa kanya-kanya nilang bahay. Parang ganon.
Okay, Lanzones Festival. Nako, masasarap yung lansones dito, nasa Camiguin. Camiguin pala, Lanzones pala yung iniisip ko kaya kanina nasabi ko tuloy yung ano, yung hibok-hibok na sa Camiguin. Lanzones pala yung nasa Camiguin. Okay, Panagbenga, ito yung gusto kong puntahan noon na hindi ko nagawa. Okay, tuwing February. Nasa Baguio naman siya, sa summer capital ng Pilipinas, Baguio City siya ginaganap. Panagbenga Festival. Malapit na. Yes, at September 30 naman yung Tuna Festival sa tawag ito, Tuna Capital of the Philippines, General Santos City. Ito ay ginaganap tuwing first week ng September. So tapos na rin siya. At ito yung pinakakahihintay natin, Sir Aldrin, pumunta ka dito. Meron ng Giant Lantern Festival sa may San Fernando, Pampanga. Ito yung ginaganap kapag, syempre, kailan ba nagpapasko kundi nasa month of December. Hot air balloon nasa Clark, Pampanga. Kung hindi ako nagkakamali, ano ba yon? Nakalimutan ko na kung anong date, basta nasa Clark, Pampanga. Pinalitan na nila dati, ginawa nilang nasa Cavite ba yon? Nasa Carmona, Cavite, pero parang binalik na nila sa Clark. Yan, sa Robinson Star Mills, yung Giant Lantern. Naku, talaga naman, oo. 5 taon ako sa pero hindi ako napunta dyan. Wala kasi ako kasama. Okay. So, ayan. Next na tayo. Number 8. The island was once a sub-province of Iloilo, but by the virtue of RA 7160, it was proclaimed a regular province on May 22, 1992, earning the nickname the Mango Capital of the Philippines from the local and foreign tourists. A. Guimaras, B. Antique, C. Camiguin, and letter D. Bukidnon. So, ito yung kilala sila sa pinakamatamis na mangga sa Pilipinas. Okay? Guimaras. Nakikita ko parang magandang bakasyonan itong Camiguin. Camiguin Island. So, Bukidnon, ito yung, makikita natin dito yung Del Monte, yung pineapple plantation na Del Monte. Ito yung parang Bukidnon Plateau. Pineapple, yung dalawa to eh. Kapag tinanong yung yung Del Monte na pineapple plantation, nasa Bukidnon yon. Pero kapag tinanong naman yung Dole plantation, nasa South Cotabato yun. Okay. Yung sa Bukidnon, ano yun Del Monte. Del Monte, pineapple juice. Okay, so AAA. Masarap na yung mangga dyan. Sino yung mga taga-Gimaras dito? Padala naman ng mangga. Tingnan, tawag ito, kailangan may pa-evidence ka muna para masabing masarap. Dapat tikman. So, baka naman. Okay. So, the Mango Capital of the Philippines at also it is a sub-province of Iloilo dati. So, this is, tama po kayo, nasa Guimaras po, matatagpuan yung pinakamatamis na mangga sa Pilipinas. Okay, so tama yung taong bayan. Yan, parang ang sarap ng mangga. Nung nakaraan, nagkikrave ako ng mangga tapos nabili ko, ang asim. Ang asim niya. Okay, number 9. Aside from being home to the highly urbanized and modern city of Clark or attend crowd favorite festivals that feature hot air balloons, yung kakasabi lang kanina, and beautiful display of Christmas lanterns. Pampanga is also famous for being the blank. A. Melting pot. B. Seafood capital. C. Culinary capital. And letter D. Bangus capital. So, alam ni Sir Aldrin to. In fairness, ang sarap ng luto nila. So, hindi sila nagluluto na yung Ricardo is kulang. So, masarap niyan yung sisig. Tapos yung, ano pa ba? Yung mga itik. Itik nila na fried. Tapos, ano pa ba? Yung mga pritong buong manok sa kanto. Tsaka, sarap ng mga, nila, pagkain. Masarap yung palabok.
C daw, C for culinary, gano'n. Yes, sisig is the best. Tapos teternohan mo siya nung bote na nagpapawis. So dahil known sila sa sisig, so every ano doon, every kanto merong tindahan ng sisig kahit yung mga naka food carts lang. Sarap. Tapos masarap doon, hello. Sir, punta tayong Kabalen, sir. Masarap doon. Mag-ano tayo doon, mag-buffet. Ba pagkain? Hi, Ma'am Jenny. Welcome. Yung pritong, ay, kumakain ako na yung mga exotic food. Maliban lang sa ahas, saka, tawag ito yung dagang bukid. Bahala kayo dyan. Kumakain ako yun, tapos adobo. Yung kinakain ko lang sa palaka. Hindi yun palaka na ano yung palakang bukid to. Marami yan tinitinda sa tuwing Wednesday sa Mabalacat. Yung kinakain ko lang is either adobo or prito. Yun lang. Pero yung may sabaw, ayaw ko. Okay. Hi, Ma'am Nerveline. Welcome. Welcome po sa ating mga bagong pasok dyan. Okay. So, yung Pampanga is famous for being of course, the culinary capital of the Philippines. Masarap pagkain dyan. Okay. Nagla-lecture si Ma'am Kim sa Tarlac State University nung nakarang araw. Sabi ko, ma'am, try mo yung food ng Pampanga. And of course, ang Tarlac din. Yan. Yes, kumakain ako yun, sir. Nung bata ako, marami yan sa Palayan. Basta crispy lang, So again, balik tayo. So yung Pampanga is famous for being the culinary capital of the Philippines. Yung melting pot again, yung sa Tarlac, ni Sir Aldrin, taga-dyan siya. Yung seafood capital natin is Capiz. Yung bangus capital naman natin is from Dagupan. Okay? Saglit muna, i-charge ko muna yung aking laptop. Yan. So, ayan. Yes, seafood capital, Rojas, Capiz. Okay, next. So, ayan na. Yung culinary capital natin, Pampanga. Number 10, Nile River. Yun yung pinakamalaking river natin sa buong mundo. Ano naman yung tawag ano yung pinakamalaking river naman sa Philippines? A, Cagayan River. B, Rio Grande de Mindanao. C, Agno River. And letter D, Pantabangan River. Scorpion talaga ba? Scorpion? Baka mamatay kaya, baka maya yung tawag ito. Okay. Letter B. Okay. A, may B din. Nagulat ako. Okay, A. Sabi niya. A pala. Nagbagong buhay bigla. Nagbagong buhay bigla. Okay lang yan. Okay. So, Nile River, ito yung 11 countries yung dinadaanan niya. Ito yung mahabang river sa buong mundo. Pag longest, Nile. Pag biggest, Amazon. At marami pa niyan. Itatakal natin soon yung iba-iba pang rivers sa buong mundo. Okay? So, yan. Okay. So, number 10, Nile River. Yun yung sa world. Yung sa Philippines naman is, of course, yung Cagayan River. So, Nile River sa world at sa Philippines, yung Cagayan River. Minsan nasa Gen Ed, nasa Gen Ed question sa social studies o social science area, pero nasa Gen Ed. So, ano na rin natin kasi sayang pa yung maisasagot nyo sa general education na soksay. Okay. Yan. Okay, Cagayan River or the Rio Grande de Cagayan. Sabi ni Sir, lumipat na pala. Ano ka ba? Ikaw lang yung lumipat. Okay. So, ayan na. So, popularly known as the Cagayan River or the Rio Grande de Cagayan in Cagayan Valley in the northeastern part of Luzon
is the longest and the largest river in the archipelago. Okay, it is 505 kilometers long and traverses through the provinces of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. Ayun. Okay. So next na tayo, number 11. Among 17 regional subdivisions of the Philippines, which is unique in having its own government. O kakasabi ko lang kanina, A, BARM o B-A-R-M-M, B, Calabarzon, C, NCR, and letter D, Davao. So meron tayong, pag tinanong, ilan yung regions ng Philippines, that's 17 tuloy, 17 regions. Meron tayong 17 regions. Okay? A. Okay, 17 regional subdivisions of the Philippines. Yung Sultan Kudarat ay hindi siya kabilang sa may BARM. Yung kasali doon sa naaalala ko is Lanao, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato. Pero yung Cotabato City kasi, hindi ko sure kung kasali siya. Kasi yun lang yung parang ano nila, yung parang, ano tawag doon? Yung parang, sentro. Pero parang hindi na kasi nasa Socsargen yung ano yung Cotabato City. Pero yung Sultan Kudarat, hindi siya kasali sa BARM. Pero i-confirm ko sir ha. Confirm ko muna, baka magkamali ako. Okay? Okay. So among 17 regional subdivisions of the Philippines, which is unique in having its own government. Yes, kasama yung Maguindanao. Okay. That is BARM o yung BARMM. O kasali na ba siya, yung Sultan Kudarat? Na-late ata ako. Pero parang hindi eh. Sige lang. Balikan ko kayo about dyan sa kasali sa sa ARMM o yung BARM natin. Okay, so yung NCR natin, tawag ito yung National Capital Region. And then, yung National Capital Region, meron siyang 16 cities at isang, hindi siya city, yung parang province pa tawag doon. Okay, 16 cities tapos yung isang municipality pala. Meron siyang 16 na cities at isang municipality. Yung nag-iisang municipality is yung Patero. Yes, hindi kami kasali. Kasi kung kasali kami, dapat alam ko. Kasi taga dito ako. So, hello pala sa mga taga Sultan Kudarat dyan. So, happy Kalimudan Festival. So, tara sa Kalimudan. So, yung Calabarzon natin is yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. So, yung Davao natin, doon nakatira si former President Rodrigo Duterte. Mumultoy na ako ng sarili. Di ako sure. Di ako sure bigla. Okay, ayan. So, President Rodrigo Duterte signed RA 11054, also known as the Organic Law of the Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan. So, they have their own autonomy. They have their own regional government, parliament, and justice system. Kasi dyan sa may BARM, halos is mga kapatid natin mga Muslim. So may iba silang kultura, iba yung justice system nila, iba din yung gobyerno nila. So yung justice system nila is nakadepende or nakabase sa Sharia law, yung sarili nilang government. Ayan, ito pala, sabi ni ma'am. Thank you ma'am. I-add natin yan. So yung BARM daw is Basilan, Maguindanao, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, at Sulu. Sabi ng notebook ko,
Ang talino ng notebook. So, ayan na siya. Basilan, Maguindanao, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, at Sulu, sabi ng notebook ko. Yung Cotabato, parang ano lang nila, parang center of something. Parang ganun. Kasi yung Cotabato, nasa Soc Sargent pa eh. Okay? So, next na tayo. Okay? Being situated on the Pacific Plate, Philippines is prone to blank. A, drought. B, flood. C, typhoons. And letter D, earthquake. So, ito parang nakaraang September, parang nakikita ko sa mga post ng September future LPTs natin na parang may ganitong lumabas. Yeah, regional city, tama pala Sir Sangkong, thank you. Regional city ng BARM is Cotabato. Siyempre, alam ni Sir yan, taga dyan siya eh. Okay, letter D, 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 D. D, sabi ni Ma, D or C? Huy. Why? Okay. Nagdadalawang isip si ma'am, letter D daw or C. Naninigurado siya, pero hindi mo pwedeng gawin yan sa board. Hindi ka pwedeng mag-shade ng D at C. So, yun nga pala ha, mag-practice ng pag-shade. Tapos, practice kayo ng at least initial muna ng 50 items na test questions, tapos gamit kayo ng sample Scantron. Pagkakaalala ko merong in-upload si Ma'am doon sa may page natin na sample Scantron, at doon pwede kayong practice ng shading. Kasi baka maya sobrang kaba nyo, lagpas-lagpas yung shading, naku, patay tayo dyan. D, ako pa talaga ang tinaya. Okay, sabi niya, D na lang pala. Kopya yarn. Okay lang yan, okay lang yan. So, being situated on the Pacific Plate, Philippines is prone to, of course, tama yung taong bayan. Hindi ako mapapahamak. Letter D, earthquakes. Okay, so yung Philippines is situated near sa Pacific Plate. Kaya nga, di ba, marami tayong na-encounter o dinaranas na pagyanig o paglindol. So, dito sa Mindanao, nung nakaraan, merong slight na lindol. Pero bandang North Cotabato, parang Davao, malalakas yung lindol doon. Yes, ma'am, hindi pa kami nasasali sa BARM. Although yung aming government officials, yung congressman and governor is kapatid din nating mga Muslim, pero hindi sila o hindi kami sumali sa BARM. So, ayan. So, being situated in the Pacific Plate, Philippines is prone to earthquakes. So, maraming theories kung bakit nabuo yung Philippines. Meron tayong tinatawag na continental theory, which is noong ilang million years ago, 200 million years ago daw, yung kontinente ay iisa lang. Ito yung tinatawag nating Pangaea. Pangaea yung tawag, tama ba yung pagkakaano ko? Basta Pangaea, yung isang continent lang siya, tapos may isa tayong super ocean na yung Pansalasa. And then later on, due to tectonic plates o yung tawag ito, yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente o yung landmass, kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang kontinente sa panahon ngayon. So, yun yung continental drift theory. Meron din naman yung faulting and folding. Kaya nga tayo is parang nasa Pacific Plate or prone tayo sa earthquake. Tapos, yung faulting and folding theory is yung mga nagbabanggaan na mga plates sa ilalim ng lupa. Tapos nagkakahiwa-hiwalay, kaya nabuo yung Pilipinas. Mga ano lang yan, mga theories lang yan ng mga noong unang panahon. Meron din yung tinatawag natin yung land bridge theory na noong unang panahon daw dahil buo pa yung kontinente. So, pwedeng sa paghahunt ng mga tao, gumagamit lang sila naglalakad lang sila. So, wala pang division ng oceans or whatever noong panahon na yun. So, naglalakad lang sila. So, pumupunta ng kabilang area or para halimbawa mamuhay, parang ganun. Tapos meron yung mga volcanic origin theory, napakaraming theory kung paano nabuo yung Pilipinas. Meron pa yung mga myth na dati daw
nabuo lang daw yung Pilipinas kasi nag-aaway yung dalawang giant. Mga ganun na kinababasa ko sa ano, sa at napapanood ko sa YouTube. Okay. So pag tinanong ng supercontinent, that is Pangaea. Kapag super ocean, that is Panthalassa. So 200 million years ago pa yan. So ngayon nagkakahiwa-hiwalay na yung uh, malalaking land masses natin. So meron tayong ilan kung continent? Meron tayong 7 kontinente. So tinakel ko na doon sa may world geography natin. So hindi na natin itatakel. Mag-move on na tayo. Ayan pala. Ring of Fire, parang ang yung forma niya is parang horseshoe. Yung parang ano ng kabayo, parang ganon. So, ayan. So, yung Philippines, nandito na side. Ayun. Kaya nga, di ba, marami tayong bulkan sa Pilipinas. Meron tayong Taal, Pinatubo. Yung most active natin, yung Mayon. Meron tayong Hibok-Hibok, yung Kanlaon, Matutom, ano pa ba? Mount Apo. So, yung Mount Apo is dormant volcano yun. So, ilang years nang hindi pumuputok. Yes, walang forever kasi yung continent naghihiwalay nga, tayo pa kaya. Ouch! Okay. So, yan. So, yung Philippines is nasa Ring of Fire. Okay, next. The most active volcano in Negros region is blank. A. Mount Mayon, B. Mount Apo, C. Mount Canlaon, and letter D. Mount Hibok-Hibok. Marami din pong vulcanizing. Nako. So, sa mga mahilig ng motor dyan, siguro si Sir Aldrin mahilig sa motor. Pero parang hindi naman masyadong nagmumotor sa Luzon. Ano yun, mga cars na. Dito sa amin, yun yung mode of transportation. Kasi medyo, ano kami, slow-speed. In short, bukid ba? Bukid ba? Hindi pwede dito yung mga ordinary na sasakyan. Kung gusto mo na medyo comfortable, magmotor ka. Okay, CCC. Hindi ka magsisisi sa letter A. Sa letter A, sabi niya, the most active. Ito si Sir, tawag ito, si Sir Joram. Bigla siyang sumagot kasi nakita niya most active volcano. Hindi niya nabasa yung Negros region. Ganyan tayo. Yung Katig, ma'am. Yung Katig. Okay. Okay, most active volcano in Negros, that is Mount Canlaon. So again, yung Philippines is malapit sa Ring of Fire. Kaya marami tayong tectonic plate movement, marami tayong earthquake at marami tayong mga bulkan. Okay, so kanina yung most active sa Philippines is yung Mayon. Pero pag sa Negros, that's Mount Canlaon. So, yung Mount Apo again is yung highest peak sa Philippines at yung Mount Hibok-Hibok is nasa Camiguin. Yun. Number 14, renewable energy comes from sources that are constantly and naturally renewed such as wind power and solar power. Renewable energy is also often called sustainable energy. This supports what SDG goal? A. Clean water and sanitation. B. Affordable and clean energy. C. Climate reaction. And letter D. Life on land. Ano yung motor na may katig, may pakpak? Meron ba nun? Tricycle. So, ito yung SDGs na to. So, pasadahan nyo po siya at medyo, at intindihin. Kasi sa major ship natin, hindi nawawala yung SDG goal. So time namin meron. Tapos noong September, meron din ulit. So, baka sa March, bumalik. Pero baka mamaya iba na. Kasi yung lumabas nung nakaraan is parang mga yung affordable clean energy. Tapos nung, ano pa ba yun? Yung gender and equality, poverty, and etc. Okay, so syempre naman pag renewable energy, napaka-obvious naman, napaka-obvious. So when we say renewable is marirenew pa, magagamit pa ulit. So pag tinanong ng yung example ng non-renewable source of energy, coal yun, coal. Kasi one time, isang beses na siyang ginagamit, so hindi na siya recyclable.
So, ang tinatawag naman nating sustainability, ito yung ano pala, yung sustainable, ano tawag ito, yung sabi ni ano, sustainable development. Kumbaga, sustainable development, ito yung progress na magagamit mo without compromising the future generation. So, parang ganun yun. Dapat sustainable siya. So, parang may sustain mo. Kasi pag naubos kasi yung natural resources na pinagkukunan, for example, ng coal, wala na. Nasira na yung natural resources natin, wala na pa tayong magamit kasi ubos na yun. So, hindi na siya pwedeng gamitin ulit. So, yung example ng renewable energy is yung wind power natin and solar power. Yun nga yung pinaka-beg talaga. Yung pinaka-malaking question, yung pinaka-big question sa atin. Kasi yung Philippines is, tawag ito, archipelago, at maraming, ano mo yung, pwede naman tayong gumamit sana ng, tawag ito, yung solar power kasi mainit naman sa atin. And then yung windmills kasi ang daming area sa Philippines na nasa tabi ng dagat na na pwedeng possible na paglalagyan ng windmill. Yung problema lang, ewan ko ba kung bakit. Ewan ko na lang kung bakit. Okay? So, yes, sabi ni ma'am, marami daw SDG last exam. So, meron tayong 17 Sustainable Development Goals. So, answer muna natin, of course, obvious na obvious, affordable and clean energy. Kasi, nagre-rely kasi yung industry natin minsan, lalo na yung mga sasakyan sa gasolina, which is, tawag ito, na unti-unti na siyang nauubos. So kaya ito yung ginawa ng United Nations, yung Sustainable Development Goals na sinalihan ng iba't ibang bansa. Ayan na, ito na yung tanong mo, sir, ilan yung SDGs natin? So meron tayong 17 SDGs. First is yung pinaka-priority na tawag ito, yung goals natin is yung dapat wala ng poverty. Kaso lang, due to scarcity of resources, dito nga sa Pilipinas na tayo ay isang tropical country na pwedeng, at saka isa rin tayong agricultural, yung most of our land is pwede namang mapagtataniman. Pero meron pa ring scarcity. Bakit kaya meron tayong scarcity? Kasi minsan yung population natin, hindi na sapat yung resources para masustain yung pangangailangan ng mamamayan, parang gano'n. Kaya nga 'di ba, yung Nueva Ecija is yung rice granary natin, tapos yung Dagupan is yung meron pa tayong mga seafood capital, pero yung grabe kasi yung wants ng tawag ito, unlimited kasi yung wants ng mga tao. So, yung resources unti-unti na siyang nauubos. So, isa sa sustainable development na inaano ng tawag ito, ng UN is yung dapat walang poverty. So, maswerte pa rin tayo sa Pilipinas kasi anywhere, tapon ka dyan ng binhi, tutubo na yan. Parang ganon. So, no poverty. So, medyo ano na natin, i-familiarize natin. So, syempre, kung may poverty, gutom ka. Kasi kulang yung pagkain. So, no hunger. So, ito yung mga nangyayari sa bandang Africa na minsan yung mga bata namamatay na lang sa gutom, which is sad, di ba? Tapos, good health. So, grabe na yung yung tawag ito, yung mga nakaraan na, di ba, may pandemic. Ganyan, may COVID. So, pinapahalagan din dito yung health ng mamamayan sa buong mundo. Quality education, so yung quality education pang-apat lang. So, syempre, kailangan mo munang mabusog bago ka makapag-isip. Ganun lang yun. Kailangan mo munang mabusog bago ka mag-isip. Ganun. Gender equality, so medyo okay na tayo ngayon. So, wala na masyadong apartheid. Wala na masyadong konti-konti na lang yung mga cases ng racial discrimination at yung mga tawag ito, yung discrimination sa, for example, sa indigenous people is hindi na siya ganun ka-rampant. Parang ganun. Kasi dito sa amin, may mga IP days na, and then yung mga, tawag ito, yung mga benefits na para sa mga indigenous people, binibigay na ng government. Wala na nga para sa atin, puro na lang sa kanila lahat. Yung mga scholarship programs, andyan na lahat. So, nakalatag na lahat.
Tapos yung 4-piece pa, di ba? Meron pang mga paayuda na ganyan yung government. Pero yung hindi ako pabor doon sa may 4-piece, although okay naman sana siya. Kaso lang, yung tendency doon, yung mga mamamayan is ayaw na magtrabaho kasi may pera na eh. Ngayon, pag halimbawa may gusto kang ipatrabaho sa bukirin mo, for example, magdamo, ganon, sila na yung nagde-demand ng kung magkano yung isasahod mo sa kanila. Hindi na according sa kakayahan mong magpasahod. 'Di ba? Parang iba na yung mindset nila. Kasi may pera na sila eh. So ayaw na nilang magtrabaho. So clean water and sanitation. So yan pa yung number 6 yan. Tapos renewable energy, yung question natin kanina is under sa SDG number 7 which is renewable energy. So kailangan talaga natin dito kasi yung oil napakamahal. Yung gasolina napakamahal siya. So kailangan yung meron tayong alternative. Kaya nga minsan may mga electric may electric car na may tawag ito, may solar, 'di ba? May mga solar lights na meron mga solar Christmas lights, yung mga pwedeng ma-reuse. Okay. So number 8 is good jobs and economic growth. So yan. And innovation and infrastructure. So kailangan mag-innovate pa rin para sa ikakabuti ng ating komunidad. Reduce inequality. So yun na nga, meron ng fairness ngayon sa buong mundo. Yung medyo hindi na lang may inequalities lang is yung mga communist na bansa na lang siguro na or yung mga socialist parang ano. Okay, so yung climate action, ito rin yung pinaka ng ng UN ngayon, yung sa sustainable development, yung climate action. Kasi sabagay marami na silang mga protocols kagaya ng yung global warming, yung mitigation, ginawa siya for mitigation of global warming, ito yung Kyoto Protocol, ano pa ba yung Clean Air Act na nag-ban sa use of incinerators and etc. So ayan, life on land. So kailangan i-preserve yung lahat ng nabubuhay para magamit pa ng mga future generation, ng mga anak nyo, yung mga apo nyo. Peace and justice, yes, and partnership for the goal. So yung SDGs na to is yung target nila na ma-achieve lahat to by 2030. So ano pa lang ngayon? 2023. So meron pa silang 7 years. Ayan. Okay, number 15 now. This is a Filipino folk dance that emerges Kampanaya, representing the courting phase of a romantic relationship. This dance means affectionate to one. So, na all romantic. A, itik-itik. Letter B, singkil. C, karinyosa. And letter D, pandango sa ilaw. Hindi nila tinatanong sir kung pang ilan. Ang tinatanong nila is yung saan siya nabilong. For example, yung kagaya ng tanong ko kanina na yung mga sustainable, yung mga solar power, saan yun ba na nabilong? So, doon siya sa may affordable energy. Parang gano'n, yung SDG number 7. Okay? FPC. So, andyan pa ba kayo? Napahaba yung kwento ko. Andyan pa naman. So, mamaya gagawa ako ng post test. Lagay ko ulit doon sa may page natin. Okay, C. Letter C. Okay, so the correct answer for number 15, this folk dance is from Panay province. That is Cariñosa. So, itik-itik from Surigao. Singkil is from Mindanao. Pandango sa ilaw. Hindi ko masyadong maalala na sa bandang Mindoro ata, hindi ko sure. Iba kasi yung isa, pandango sa sayaw sa bangko, binasuan, at yung isang pandango ay from Pangasinan, yun. Okay, C. So, number 15, letter C po tayo, Cariñosa. So, marami to sa may mga few questions ito sa board exam. So, naglagay ako dito ng most popular Philippine folk dances. Okay, so meron tayong pinaka-famous, tinikling. Merong question doon na ano ba yung Philippine folk dance na famous din siya, yung something like that na question, na famous din siya sa US. Basta Filipino dance na may another,
na famous, for example, sa US, that is tinikling. Oh, sabi ni Ma'am Sheila May, lumabas din to. Ayan, tinikling, tinikling. So, naalala mo ko ano yung question, ma'am? Basta ang nakita kong question is Filipino folk dance which is parang famous sa US. Parang ano. So, pandango sa ilaw. Ayan, yung parang may tawag sa sayaw ka na meron kang baso sa ulo tapos may dalawang baso na may kandila ka sa kamay. Ganun. Okay, so binasuan, that's from Pangasinan, yung Karinyosa sa Panay. Maglalatik is from Laguna. Correct me if I'm wrong. Rigodon, hindi ko maalala kung saan siya. Yung pinaka-famous na lang yung ano ko sasabihin ko, yung Laho Tamon Cadena is from Tarlac. And then Kuratsa is from Samar. Yung Sinulog is from Cebu. Itik-itik is from Surigao. Pantomina is from Bicol. So Aklanon is from, obviously, from Laguna. Yes, Maglalatik Laguna yon. Okay, so ito naman sa from Mindanao, ito yung Singkil, yung Kinikini, or yung Royal Walk, yung Kapamalong-malong, Pangalay, Sagayan at Dugso ay ang mga folk dances natin sa Mindanao. So, ayan, so pasadahan nyo na lang. Baka this season, baka hindi na yung tawag ito, hindi na siya, for example, saan mo makikita yung Karinyosa. Baka hindi na siya, baka mamaya yung ibigay naman nila is yung kung ano yung definition ng Karinyosa. So, aral-aralin na niya. Ayun, pandango sa ilaw is from Mindoro daw. Hindi ko maalala pandango sa ilaw is sa Mindoro. Ayan. So, correct natin. Pandango sa ilaw, that is from Mindoro. Thank you, sir. So, sobrang dami nila, hindi ko na maalala yung iba. Okay, next. Okay, number 16 na tayo. It is the oldest province in the Philippines dated since 1213 AD. It is located in the northwestern part of Panay Island in the Western Visayas region. This province is the home of the country's version of Mardi Gras or Ati-Atihan Festival. A. Aklan, B. Samar, C. Cebu City, and letter D. Bacolod. So, nasabi ko to kanina. Ayan. So, oldest province. So, yung oldest city natin kanina is Cebu. Ngayon, ang tinatanong is yung oldest province. Ito din yung the home of country's version of Mardi Gras, Ati-Atihan. Or, yung Ati-Atihan natin. So, A. So, alam nila. So, nasabi ko na kanina, number 16 is, of course, Aklan. Oldest province, Aklan. Oldest city again, Cebu City. Okay, Bacolod is the city of Smile. Okay, Cebu City is the oldest city and Samar, doon yung, tawag ito, yung, nakalimutan ko. Basta yun. Yun na yun. Baka ano pa masabi ko. Number 17. The following describes Palawan except blank. A, it is the home to one of the 7 wonders of the world. B, the Philippines' last frontier. C, largest province by land area. And letter D, largest city by land area. So, Palawan is napakaganda. So, kung ako yung papiliin between Boracay and Palawan, I will go to Palawan. Hindi ko ma-experience yung underground river at saka yung El Nido. Kasi parang nasa ibang bansa ka Yung Boracay parang, okay, white sand, normal na dito sa Mindanao, maraming yan. Hindi mo na kailangan pumunta ng Boracay. So, I want to go to El Nido. Tara. Tara sa El Nido. Sabi niya, ay, except pala. Ayan. So, marami yan sa board exam, ha? Sa proof, marami yan. Best list or not to include. Marami yan sa board exam, so kailangan basahin. So, ang gagawin nyo, pag mag-answer kayo ng sa board exam,
So yung test booklet nyo, pag may accept, bilugan nyo para makikita nyo siya. Hindi nyo makakalimutan na yung tinatanong pala ay hindi kasali or yung best or yung least. Ano. Yes, maganda sa Coron. Coron, Palawan. El Nido, Coron, yan. Basta nasa nasa Palawan. Kasi ang ganda nung sa picture ang ganda nung parang tawag ito yung cliff na bato, yung tapos nakapalibot doon, tapos doon ka sa lagoon maliligo. O doon hindi ako marunong lumangoy, pero may salbabida naman. May salbabida naman. Okay. O, letter B. Okay, so ayan. Oh, kaya nga 'di ba, kasi useless kasi na alam mo yung sagot, pero kinakabahan ka sa pag-shade or lagpas-lagpas yung shading mo. Nako, makakadagdag yan ng sa anxiety mo habang naghihintay ng results of board exam. So kailangan nandun ka na, so gawin mo na yung best mo. Gawin mo yung best mo sa pagsagot, gawin mo na rin yung best mo sa pag-shade. So kaya ngayon pa lang ini-encourage na namin kayo na mag-practice mag-shade. Kasi noong last, after nung September 24 na exam, maraming nagme-message, ma'am, sabi niya kinakabahan ako kasi yung shading ko lagpas-lagpas or tama ba yung shading ko, ganyan-ganyan. So, wag ganun. Kasi, ano yun masakit sa ulo, masakit sa, tawag ito, masakit sa dibdib na alam mo na tama yung mga sagot mo, pero baka hindi ka pumasa dahil sa shading. So, wag ganun, wag ganun. So, kailangan do your best. Okay? Okay. So, number 17, the following describe Palawan except, of course, that is, letter D po tayo, largest city by land area. Kasi itong yung largest city by land area, ito po ay Davao City. Okay? Largest city by land area, ito po ay Davao City o yung chocolate capital natin. So yung Palawan is the home of the seven wonders of the world, yung underground subterranean river natin. Tapos the Philippines last frontier year, ito lumabas to sa major ship namin sa SPLE, kung hindi ako nagkakamali. Meron yan. At saka yung kung hindi yan, yung isang question, yung basta member siya ng Mimaropa, and then malapit siya sa Mindanao. Syempre yung Palawan, 'di ba, pag ano mo yung mapa, yung Palawan pahaba dito. So yung Mindanao dito, di yun yung malapit. Okay, so sabi ni Ma'am Ruby, hindi din na siya marunong at malabo pa ang mata ko. So kung kailangan mo ng eyeglasses, ma'am, pwede naman, hindi naman pinagbabawal yung pagsusuot ng eyeglasses. Kasi for reading purposes naman yan. Okay, so number 17, except yung hinahanap, D po tayo, largest city by land area. Largest city by land area, that is Davao City po. Davao City. Okay. Number 18, not among the UNESCO World Heritage Sites in the Ilocos region is blank. A, Santa Maria Church. B, Paway Church. C, Vegan. And letter D, 100 Islands National Park. So, wag yung wag yung sayangin yung lahat ng effort niyo sa pagre-review dahil lang sa shading. Do not take the risk na kumbaga na isakripisyo niyo yung, syempre aral, at siya yung thinking kasi natin is, okay, nag-aral na ako. So, alam ko na yung sagot. Pagdating sa may shading, hindi ka sure kung paano. So, pero tuturuan namin kayo sa susunod kung paano mag-shade. Siguro sa final coaching. Or, alam niyo naman yun eh. Kasi 'di ba, ano yun, parang patay yung rectangle. So, ang gawin nyo, i-shade nyo muna yung parang patay yung rectangle. Tapos, kung yung stroke mo, up and down lang. Tapos, wag nyo ilagpas. Kung yung shade nyo naman pagilid, yung ganun lang lahat. Wag na yung i-mix mo, i-mekos mo, wag yun. Wag nyo yung i-mekos-mekos insan.
So, dapat isang ano lang siya, isang stroke lang siya. Pag pataas, pababa, pataas, pababa. Pag, tawag ito, pag pagilid, yung pag ano na, ano, na shade, yun na dapat. Huwag lumagpas. Kasi sayang, dadagdag yun sa sakit ng ulo nyo. O, sabi ni Sir, ano, mayroon daw demonstration sa YouTube kung paano mag-proper shade. So, yun. So, hanap tayo ng paraan kung paano makapag-practice. Okay? Okay. So, number 18, so not among the UNESCO World Heritage Sites, that is, of course, yung 100 Island National Park. So, itong yung UNESCO World Heritage natin, ito yung pinipreserve nila, yung mga luma ng mga historical sites sa buong mundo. So, hindi lang to sa Pilipinas, marami pa sa ibang mundo. So, yung Santa Maria Church, nasa Ilocos Region to lahat. So, yung Paway Church, yung vegan na kagaya, yung vegan, yung parang ano siya, yung parang pamayanan ng mga sinaunang ng Espanyol, parang ganon. Kasi kung nakapunta kayo ng Intramuros, yung Intramuros pala, ibig sabihin ito yung walled city or within the wall. Intramuros means walled city or within the wall. Okay. So, letter D po tayo, UNESCO. Okay. Yeah. So, yung the Church of Lady of Assumption o yung Santa Maria Church is the parish church of Santa Maria in Ilocos Sur Province. It is designed as the UNESCO World Heritage Site on December 11, 1993 as part of the Baroque Churches of the Philippines. So, lahat ng mga Baroque churches ng Pilipinas, naka-under yun siya sa sa may UNESCO, nakakategorize siya as UNESCO Heritage Site sa ating bansa. Same with itong St. Augustine Church, commonly known as Paway, is a Roman Catholic Church in the municipality of Paway, Ilocos Norte. Okay, so that is completed in 1717 pa. Okay. Yeah. Yan. So, ayan, yung parang vegan city. Hello, vegan. Parang masarap dito yung pagkain. Pagkain yung pinakagusto ko pag nagta-travel is pagkain. Ayan. Yung parang nasa Spanish colonial town, kagaya nung sa Intramuros. Ayan. So, ito yung mga World Heritage List. Yun nga, yung Baroque Churches of the Philippines. Yung isa din yung Tubataha Reefs, which is yun yung parang itlugan ng mga iba't ibang species ng bird. Okay, Rice Terraces of the Philippines, na nasa Cordillera, yun din. Historic City of Vigan, yun. Yung Puerto Princesa Subterranean River or National Park, kasama din siya sa World Heritage Site ng UNESCO. At yung Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary. So, yun na siya. Yes, sabi niya, natagalan daw siya sa diagnostic examination dahil sa shading. Kasi pag bago ka pa lang, kasi may may oras yung exam. 2 hours sa Gen Ed. Bilisan nyo sa Gen Ed kasi kung mabagal ka mag-shade at hindi mo pa master mag-shade, aabutan ka ng siyam-siyam. Huwag ganun. Na hindi ako nawawala, nandito lang ako, no? Baka nawawala yung signal mo. Ayan. Okay, number 19. O anyway, last 2 items na lang. So, titingnan natin kung sa weekend, makakapag-live si Ma'am Donna. If hindi, ako muna. Ay, hindi pala ako pwede kasi sa Friday na sa Sir Melvin pala ako. 3 p.m. kung gusto nyo kung gusto nyo manood. Okay. Number 19, polluted air from smoke belching of vehicles in industries can fall to earth, acid rain, and letter D, drizzle. Okay. Okay, yung polluted air daw, pag tawag ito, pag bumaba sa earth o sa pamamagitan ng ulan, ano daw yung tawag doon? O, di ba sinabi ko na nga eh. A, ice sleet, B, hailstorms, and letter C, acid rain, and D, drizzle.
So, good afternoon po sa lahat. Thank you so much for joining me this afternoon. So, alam kong busy kayo, at least nandito kayo kasama ko. Okay, CCC, hindi ka magsisisi. Yes, hindi na safe uminom ng tubig ulan kasi yung acid. Hindi kagaya ng mga unang panahon ng mga kabataan na pwede ka pang maligo sa ulan. Ngayon, pag naligo ka sa ulan, magkakasakit ka. Dati, naliligo kami sa ulan, okay naman. Ngayon, hindi. Hindi na siya safe. Wag. Wag. Masisira buhay mo. Okay, so yung ice slit, ito yung parang makakapal na tipak ng yelo sa sa North Pole or sa mga places na nagyayelo o yung mga cold continents, ganun. Yung hailstorms naman, ito yung 'di ba, minsan umuulan tapos minsan may mga thunderstorm tapos yung tubig na dapat iulan dinadala niya sa matataas at malamig na atmosphere, nagiging yelo kasi na nagiging frozen siya doon. Tapos yun yung bumabagsak. Yung alam mo yung umuulan ng ice. So that is hailstorms. Yan. Okay, so the correct answer for number 19 is acid rain. Yung drizzles naman, yung parang normal rain lang. Or di kaya yung hindi ko alam yung umaambon sa Tagalog yun. Tapos kung sa Ilonggo, yung parang ulan siya, pero hindi naman siya yung ulan na ulan. Yung slight lang na ulan. Parang ano, drizzle. Okay, so ayan yung ice slit. So ngayon, natutunaw na yung mga ice caps natin doon sa yung mga glaciers. Yung ito yung other name para ng ice sheet glaciers. Natutunaw na siya doon, kaya maraming tawag ito, due to climate change. So yan na. Okay, number 20. These are recognized natural agents of erosion except blank. A, water, B, wind, letter C, ice, letter D, plant. Okay, number 20 na tayo. Last item na tayo. So, andyan pa ba kayo? Okay. Okay. These are recognized natural agents of erosion. Okay, except. So, A ba, water ba yun? Or B, wind, C, ice, and letter D, plant. So, obvious naman sa erosion. Okay, C, may C din, may letter D, and letter D. Okay, let's answer number 20. There's recognized natural agents of erosion except, of course, plants. Kasi yung plants naman or yung mga kahoy naman natin is parang pumipigil siya, yung roots niyan, pumipigil na magkaroon ng erosion kasi parang naka-angkla siya doon. O, di ba? Except ulit. Di ba? Except ulit, di pala. Sabi niya yun, di pala. Okay lang yan. Okay, so yung water naman, of course, pag umulan ng malakas, lumalambot yung lupa, lalo na sa mga burol or high places or elevated places natin such as mountains, lumalambot siya kaya nagkakaroon ng landslide. So yung wind naman, siguro malakas masyado yung hangin kaya nahuhulog yung mga tipak ng lupa at bato sa mga kabundukan. And ice naman, syempre, dahil dumikit na, especially nangyayari to sa mga malalamig na mountain ranges sa ibang tawag ito, sa ibang bansa. So pag natunaw yung yellow na yon or nasira, kasama na yung nagkakaroon ng erosion. Parang ganon. So yung plants ay hindi siya kasali sa natural agents of erosion. So number 20, letter D po tayo. So, okay.
So yung erosion is defined as geological process in which earthen materials are worn away and transported by natural forces such as wind or water. It is, pag withering naman, breaks down or dissolves rock but does not involve movement. Yung tawag doon, withering. Okay? Okay, most erosion is performed by liquid water, wind, or ice, usually in the form of glacier. Okay? If the wind is dusty or water, or glacier ice is muddy. Erosion is taking place. So that's all for this afternoon. So thank you so much for being here. Salamat sa pag-join. And later, gagawa na po ako ng post-test. Okay? And soon, pag medyo, tawag ito, pag medyo hindi masyadong busy, gagawa na ako ng mga practice drill set natin. Si Ma'am Donna, gumawa na siya doon. So, tapusin muna namin yung mga pinagagawa naming lecture sa YouTube and then we will go na sa sa drills rin. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kindly subscribe our YouTube channel and join na po rin po kayo sa page namin, Suksay Babies 2.0. Thank you so much everyone. So bawal mag-erase sa board exam. Pag hindi ka sure, huwag ka mag-erase. Pero kung sure ka na yung ipapalit mo doon, so na shade mo is 100% na tama ka, then do it. Okay? Pero kailangan malinis na malinis yung pag-erase. Okay? So, thank you so much everyone. Good afternoon and God bless us all. Thank you. So, 15/20 si Ma'am Fran. So, okay na. Okay? So, next time, perfect na yan. Thank you so much. Thank you so much everyone. Bye!